Ang puso natin, mga kapatid, ay may dalawang kondisyon. Ito yung tinatawag na repentant heart and refusal heart. Praise God. So, dalawa ang kanyang kondisyon, mga kapatid. Yung tayo ay nagsisisi at yung tayo, mga kapatid, ay nagre-refuse. Amen. Sa ating mga napapakinggan. Amen. Kaya, ang bawat napapakinggan natin ng mga salita ng ating Panginoon, gusto ng Diyos na ating i-kondisyon ang ating puso. Kasi dalawa ang tutunguhan niya. It's either na ito ay mag-repent or, mga kapatid, ito ay mag-resist. Amen? Magsisisi ka pagka ikaw ay nakarinig ng salita ng Panginoon na ikaw ay kinakausap ng Diyos, hahantong ka sa repentance. And kapag karirinig natin yung Word of God, at kapag hindi na-kondisyon ang puso natin na ito ay tanggapin, ito po ay i-resist natin yung salita ng ating Panginoon. Katulad ni Peter, nung siya ay nangaral, mga kapatid, sa bayang Israel, narinig nila ang salita ng Diyos. Diba, nung pangangaral ni Pedro, nasaktan ang kanilang puso. At kung nasaktan ang kanilang puso, mga kapatid, anong nangyari? Diba nag-repent ang 3,000 people at sila ay humantong sa pagbabautismo? Amen. Kasi nasaktan yung puso nila, ibig sabihin, ang kondisyon ng puso nila, mga kapatid, ay merong pagsisisi, merong humbleness, merong pagtanggap sa salita ng ating Panginoon. Hindi nila niresist. Kasi kung niresist nila yung Word of God, hindi na sila hahantong sa pagsisisi. Diba? Hindi sila hahantong sa pagbabautismo. So, ibig sabihin, ang condition ng 3,000 people na to, ng kanilang puso ay repentance. Ibig sabihin, humble ang kanilang puso. Humantong sila sa pagsisisi. Amen. Hindi katulad sa panahon ni Esteban. Nung si Esteban ay nangaral sa salita ng ating Panginoon, yung mga taong kanyang pinangaralan, anong nangyari, mga kapatid? Ni-refuse. Niresist nila ang pangangaral ni Esteban. At anong ginawa ng mga tao, mga kapatid? Kay Esteban, binato sa pamamagitan ng pinatay sa pamamagitan ng pagbato. So, nakita natin ang condition ng dalawang puso. Amen? Yung repentant heart and refusal heart. So, refuse, pinatay nila si Esteban, at ito namang si Peter, ang mga tao doon ay mayroong pusong pagsisisi. Amen? Sa harapan ng ating Panginoon. So, kapag tayo, mga kapatid, ay pinapatigas natin ang ating mga puso, hindi natin marireceive. Amen? Yung mga pangangaral, kahit naririto tayo sa loob ng church, kahit anong pangangaral, mga kapatid, kapag ang puso natin ay walang pusong pagsisisi sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo makakarinig ng boses galing sa Panginoon. Amen? Hindi natin natatanggap yung mga pagpapala ng salita ng Diyos kasi ang puso, ng kondisyon ng puso natin ayaw magsisi sa harapan ng Diyos. Kung ang laman ng puso natin, mga kapatid, ay nire-reject natin yung salita ng Diyos, nire-refuse natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Hindi talaga natin matatanggap ang mga pagpapalang espiritual. At galit ang Panginoon. May kaakibat na sumpa kapag hindi natin susundin ang salita ng Diyos. Naririnig natin, there is blessing in obedience. Tama. Pero pagdating, mga kapatid, kapag wala tayong pagsunod, may kaakibat na sumpa ang ating Panginoon, katulad ni Paraon. Sabi ng Panginoon, palayain mo ang aking bayan. Palayain mo ang bayang Israel sa bayan ng Ehipto. Pero nagmamatigas si Haring Paraon na palayain ang mga anak ng Diyos. Now, nirefuse ni Paraon ang salita ng Diyos. Tama? Dahil hindi siya pumayag na palayain ang mga anak
ng Panginoon, meaning, ni-refuse, ni-reject niya ang salita ng Panginoon. Kaya ang nangyari, mga kapatid, hallelujah, nagkaroon ng pagsumpa sa bayan ng Ehipto. Pinadalhan ng mga salot. Dalawa lang naman yan, kalagayan natin eh. Good soil and bad soil. Amen. So, mas maganda doon tayo sa good soil, ang ating puso. Pagka mabuti ang ating puso, mga kapatid, kasi pag good soil tayo, ina-absorb natin yung Word of God. Pero kapag ang puso natin ay matigas, kahit buhusan pa yan, no? Ng maraming salita ng Panginoon, hindi kayang i-absorb yung Word of God. Katulad sa isang tigang na lupa, na kapag nagbuhos ang ulan, hindi niya gaano na-absorb yung ulan, mga kapatid, yung tubig. Kasi nga, ang kondisyon ng lupa na yan ay tigang, matigas. Amen. Pero mga kapatid, kapag ang puso ay tinatawag na mabuting lupa ang ating puso, praise God, sa pagbuhos ng ulan, absorb na absorb yung tubig. Amen.